Gandang araw sa inyong lahat. Ang topic natin for today is yung chapter 3, no, for quantity. Chapter 3 for quantity. Sapagkat mayroong ibang may ibang pamamaraan ng pagsulat para sa ating chapter 3 na for quality. Okay, share ko lang sa inyo yung quickly yung experience ko as an instructor. Along the way, marami kang natututunan. So yung mga una kong mga videos, marami ng updates ngayon. May mga bagay na hirap ako noon, pero along the way, kapag lagi mong nagagawa, no, napapractice, nakikita mo na yung mga mas mabilis na pamaraan, no? Para gawin yung research, yung dating mahirap sa'yo, medyo nadadalian ka na. Let me give you an example. For example, dun sa previous video ko, sinabi ko na mahirap gumawa or mag-check ng validate ng questionnaire. Pero nung natapos na natin yung doctoral natin, ganun, at saka sa mga trainings na ina-attenan, mas nakikita mo na no, kung papaano pala madali at na kaya mo nang gawin yung mga dati na mahirap. Sana ganun din sa experience niyo, no? May mga bagay na mahirap gawin na later on habang yan ay ginagawa mo yung research na yan, huwag kayong mag-alala, may mga pagkakataon magiging madali rin. So yun ang sineshare ko sa inyo. At paano pa natin, ang goal natin palagi, paano natin papadaliin yung research na hindi tayo nawawala sa tamang standard ng research. So ito na yung chapter 3. Yung example na nakikita ninyo sa inyong screen ngayon, yung title na simpleng title. Lagi ako nagsisimula sa simpleng title kasi yung mga complicated, pabayaan na natin sa mga experts yun. Ano? Tsaka mahirap kasi yung hindi ka pa familiar sa simple, gusto mo na agad yung komplikado. Kaya lalong nahihirapan tayo. So ito ay simple na IVDV pattern, no? Yung ating um, title dito, The Effects of Financial Knowledge on Risk Investment Appetite. Ito ay isang FM sa financial management student. Kaya lang dito, dinagdagan pa natin ng isang mediating variable. Kaya medyo mas mahirap ito kasi syempre ang pinakasimple ay yung yung effects of financial knowledge on risk investment appetite. Pero ngayon, nagkaroon pa tayo ng mediating variable. So kung wala namang mediating variable, sa inyo, idadrop nyo lang, no? Yung sa inyo, ititira nyo lang yung IV at saka yung DV ninyo. So, paano sumulat ang chapter 3? Ito, may kanya-kanyang template. Yung school na kinabibilangan natin, university or college na kinabibilangan natin. Pero dito, makikita natin, pinapaliwanag lang yan. Binibigyan ng introduction kung ano yung laman ng chapter 3. Kaya, nandiyan yung research design, sampling techniques, no? Instrument na ginamit, data gathering. So, depende kung ano ang laman ng chapter 3 ng school ninyo, yun ang ilalagay ninyo. Now, let's move on to methods and techniques. Ang tawag ng iba rito ay research design. Dito sa part na ito, ay ilalagay mo lang kung anong klaseng research design. Di ba, meron tayong quanti, meron tayong quali, meron naman tayong mixed method. So kung quanti yan, ilalagay mo kung anong quanti. Ito ba ay descriptive? Ito ba ay correlational? Ito ba ay descriptive correlational? Kung descriptive lang, kung descriptive causal, ito ba ay comparative? Okay? So ilalagay mo kung ano doon. Kung iyan naman ay mixed method nang nilagay mo dyan, may mga klase rin ng mixed method, no? Na tinatawag tayo. So yung mga klase ng mixed method na yon, exploratory for example, ilalagay mo kung yun ang ginamit mo. So yun lang ilalagay mo. For example, dito, the researchers employed quantitative research design. Mali, lalagyan natin. Pagka ito ay descriptive, no? Kasi matik na yan, descriptive causal design. Kasi pagka sinabi na nating descriptive causal, yun ay matik na quantitative ang nakalagay doon sa atin. So yun ang unang ilalagay. Pwede ka rin maglagay dyan ng definition, ano yung descriptive causal, and then mag-cite ka. One sentence definition, okay na po sa atin yun. Dito makikita ninyo, so one paragraph, it will do na. No? So dito makikita niyo merong mediation analysis and explain niya yung mediation. Kasi nga, sa title niya ay merong mediating variable. Basically, ang prinsipyo, kung ano ang nandiyan, dapat kung anong nasa title mo, dapat makikita rin dito sa ating research design. Title pa lang, makikita mo na yan. For example, word na effect, alam mo na yun ay causal.
Pagka nakita mo, for example, na relationship, alam mo yon ay correlational. Okay? So, pare-parehas na quantity yan. So, yan yung methods natin, research design or methods and techniques natin. Let's move on to respondents. Dito sa respondents, sasabihin natin kung sino yung respondent natin. Saan ba makikita yung lokal natin? Who, okay, are our respondents? Where? Saan natin sila makikita? Let me give you ilang paalala dito. No? Dito sa respondents natin, because of data privacy, wag na nating ilalagay yung school, kung sino yung respondents natin. Pwede nating ilagay kung taga saan sila. Okay, wag naman natin ilagay yung exact address nila. Okay? So for example, pagka college, mga estudyante of a higher educational institution in Bukawi. So at least meron ditong mga iba't ibang universities, no? At alam natin magkakaroon ng anonymity kung sino yung ating respondents. Dito rin kailangan maliwanag no kung ilan yung ating magiging respondents. Kung ilan yung ating magiging respondents. So importante rin na makompute natin yung Slovin's formula. Sa respondents of the study, kinocompute yung Slovin's formula, kumukuha ka ng kumukuha tayo ng number of population natin, okay? Kumukuha tayo rito ng number of respondents natin, sorry, dahil kapag ka malaki yung population natin, halimbawa 2,000, hindi mo makukuha yon, okay? Pag hindi mo makukuha yon, gagamit ka ng sample, okay? At yung paggamit ng sample, meron tayong dalawang klase dyan, yung non-probability at saka probability. So hindi ko na ituturo dito dahil ibang topic na ngayon. Pero ilalagay mo dito kung anong klase. Random ba yan? Non-random. Kung yan ay non-random, anong klaseng non-random ang gagamitin natin? May mga pagkakataon, hindi mo na kailangan kumuha, for example, na mag-compute ng sample size kung buo na yon. For example, sila ay 100 lang, huwag ka nang kumuha ng sample. Yung sample ay ginagamit lang kapag ka masyadong malaki yung population natin. Okay? So ngayon may mga pumunta ka rin sa internet, meron ng computation ngayon. For example, ilagay mo ron sample size calculator sa online. Pagkatapos makikita mo ron yung ilalagay mo na lang kung for example 1,000, ilan yung minimum. Pag nagbigay siya ng sample size doon sa computation ng Slovin's formula, yun ay ang minimum. For example, sa 1,000 ay sinabi niya 300. Yung 300 na yon ang minimum para maging valid at reliable yung ating study. Okay? Dito rin sa respondents of the study, so nakalagay na yun kung anong klaseng sample size or sorry, sampling method. Kung yun ay meron kang kumuha ka ng sample, so po pwede yung random at saka non-random. Tapos sabihin mo kung bakit yun ang nilagay mo. Kung ano talaga yung gagamitin mo, yun ang ilalagay mo. Kasi yung iba naglalagay random, hindi naman talaga nag-random. Yung pala ay nag-non-random nung during the data gathering nila. Ang ibig sabihin noon, for example, convenience sampling. Kung sino yung nando doon, conveniently sa kanila, yun ang naging respondent sila. So, maging totoo tayo kung ano yung ginamit natin, yun din. Also, I would like to remind you, nailagay din dito yung inclusion-exclusion criteria. Sino yung mga kasali? Anong age yan? For example, sinabi natin, estudyante ng isang eskwelahan. Ilagay natin naka-enroll yan, dapat sa anong school year naka-enroll yan. Maliwanag ba? So pwede kayo ilagay nyo ron kung sino yung kasali at kung sino yung hindi. Pwedeng in paragraph form dito sa respondents. Basta dito, kailangan maliwanag kung sino ang respondents natin at kung sino ang kasali, kung sino ang hindi. Maaring kasama doon yung sino ang kasali, taga saan sila. Estudyante sila ng isang eskwelahan or employee sila ng isang eskwelahan at kailangan makita rin kung ilan yung minimum no computation ng ating sample size. Nakalagay din dito kung papaano tayo kumuha, anong sampling technique ang ginamit natin kung gumamit tayo ng sampling technique. Let's move on to the third part, yung instruments of the study. Sa instruments of the study, basically, dahil mag-gather tayo ng data, dito, meron tayong tatlong main variables. Sabi natin yung financial knowledge, tapos ito yon,
tapos risk investment appetite, and then the financial planning. Okay, tatlo yan. So kung tatlo ang main variables mo, dapat meron ka ring tatlong questionnaires. Isa for financial knowledge, isa for risk investment appetite, at isa sa financial planning. So ilalagay mo dyan, there are three questionnaires will be utilized dito sa ating pag-measure ng ating study, okay? Pagkatapos, ang gagawin mo, each questionnaire must be properly discussed and described. So for example, dito sa financial literacy, sasabihin mo kung ilang items yan, kung may domain ba yan, may pinanggalingan ba yan, okay, kanino mo siya kinuha. Kapag ka mayroon dalawang klaseng questionnaires, yung isa ay adapted, ginamit na dati, okay, at gagamitin mo. Pangalawa ay meron din naman tayong tinatawag na self-constructed, wherein yung mismong mga researchers ang siyang magka-craft ng kanilang questionnaire at ipaba-validate sa tatlong experts. Yun yung pagkakaiba niya. Ngayon, pagka kumuha kayo dito, no, in this case, kumuha sila ng questionnaire galing sa dati ng research. At pagkatapos, nakita nila, siguraduhin na bawat question doon, hindi ko mo nakuha mo, nakita, kapangalan at financial literacy, akmang-akma na yon sa iyo. Bakit? Halimbawa, yung um, naging respondents nung previous no research na pinagkuhanan mo ay sabihin natin mga employees. At pagkatapos ngayon, ang magiging respondents mo naman ay mga estudyante. Makikita nyo, magkaiba yon, maiba yung pagka-craft ng question. Kaya make sure naka-align doon sa respondents ninyo. For example, financial literacy ng mga business owners, iba yun. Financial literacy ng employee, iba rin yun. Financial literacy ng mga teachers, financial literacy ng mga students. Nagigets ninyo yung ibig nating sabihin, kailangan align na align. Ngayon, kung may nakuha kayo galing sa online, pwede naman yun, validated siya. Paano nyo malalaman na validated? Meron tayong tinatawag na Cronbach Alpha. So itong Cronbach Alpha na ito ang nagbibigay ng sukat no, sa mga statistician ng kanyang reliability at saka ng validity. Ibig sabihin na test na nila ito, okay, over period of time. Pero meron tayong paalala dito. Yung iba kasi na nasa online, nag-iimbento ng Cronbach Alpha. So siguraduhin ninyo na totoo na mayroong Cronbach Alpha. I-validate nyo na totoo yung computation ng Cronbach Alpha. Tignan ninyo kung sino yung nag-research na yan. Usually, pagka mga galing sa iba't ibang mga lugar na alam mo, hindi naman talaga gumagawa ng mga research, no? Meron ka ng red flag na yun ay hindi mga totoo. So, nagigets po ba natin yon? Siguraduhin natin na valid yung Cronbach Alpha at ito ay hindi imbento lamang. So, basically, nandiyan na yung questionnaire ninyo. Ilalagay mo dyan kung ilang items, kung may domain, at ilang items yon per domain, at ilan yung total um, na na items na yun. Pagkatapos ilagay nyo din kung sino ang author, kanino nang galing, okay? At pagkatapos, paano sasagutin? Ito ba ay sasagutin ng Likert scale, ganyan? Ito ba ay paano ilalagay na sagot? Strongly disagree. So ito ay ilalagay natin. Okay? Lahat ng yan. Ngayon, kung ito ay self-constructed, siguraduhin ninyo na ilalagay nyo doon ay self-constructed questionnaire pagkatapos to be validated. Meaning to say, pagka nandito ka pa, pwedeng wala pang number of items kasi hindi pa kayo nakakapag-craft ng question ninyo. Ang ilalagay nyo na lang muna dyan, isang questionnaire for your IV or for this variable and another questionnaire for this variable. Okay? Ganun na lang muna. Ngayon, pagka nakagawa na tayo ng questionnaire natin, and then tsaka natin ilalagay dyan kung ilan bang domain yon. Kung may domain na kayo, pwede nyo nang ilagay. Wala pang number of items. Okay? Maliwanag? Ngayon, kung ano yung ginawa nyo sa una, yun din ang sa unang questionnaire, same process. Gagawin nyo rin sa second questionnaire, gagawin nyo rin sa third questionnaire. Okay? Alright. So, punta na tayo sa data gathering procedure. Now, dito sa data gathering from the terms, no, words na ginamit dito,
kailangan step-by-step procedure. So for example, dito to conduct letter of authorization, kukuha muna tayo from the school. Kailangan maliwanag yan. You are authorized, hindi illegal. Hindi po pwede na walang letter at pagkatapos kumukuha kayo ng data. It has to be pattern no sa standard ng research. Kailangan meron munang letter, permission letter. Okay? Pagkatapos, after receiving, then isa-isahin ninyo. Okay? Papaano nyo ginather yung data? Ito, very straightforward. Kasi kung minsan, pagka nag-AI kayo, ang dami nyong nakukuhang data, copy lang kayo ng copy, tapos nilalagay nyo siya. Hindi. It has to be straightforward. Papaano kayo mag-gather ng data? Okay? Now, let's move on to second to the last one, yung data processing and statistical treatment. Pagka quali, ang ginagamit natin ay data analysis. Pagka naman quanti, ito data processing and statistical treatment. Maliwanag? Kaya may statistical treatment kasi may statistics tayong gagawin, lalo na pagdating sa inferential. Dito, hindi lang nakalagay, no? You can add dito sa first paragraph natin, po pwede nyo ilagay yung mean. Kasi lalo na kapag ka nagsa-survey kayo, at the end of the day, yun ay kukunin nyo yung mean nun. Yun ay part ng descriptive. Okay? Ng quanti. Yung pagkuha ng mean, yung pagsagot nila ng 5, 4, 3, kukunin nyo lahat yung means nun. Kaya ito ay po pwede nyo ilagay yung mean. Ngayon, yung iba naglalagay ng frequency, no? Standard deviation. Yung frequency, ginagamit lang yun kapag ka meron kayong pati percentage. Pag kinukuha nyo yung male, yung female, usually sa demographic profile, okay? Doon gilagay. Pero kung hindi nyo naman kinuha yung profile ng tao at hindi nyo naman bibilangin at yung frequency kasi yung bilang at yung percentage nun, huwag nyo nang ilalagay. Okay? So mean yung ilalagay dito. Pagkatapos yung pangalawa, okay, yung una nating variable, yung financial knowledge. Ito ang gagamitin natin. Kinuha ito sa questionnaire. Paano sasagutan? Yung descriptive interpretation at ano naman yung summative interpretation. Importante kasi pag nakita nyo na, okay, pagdating sa chapter 4, dito natin kukukuhanin, gagamitin yung summative interpretation. Okay? Dito sa chapter 4, kukunin natin ito. In the same process, kung 1 to 5 yung scale, ano yung range nito, ano yung descriptive interpretation, paano nila sinagutan, at ano naman yung summative, okay, interpretation nito. And then, same procedure. Gawin nyo sa variable na kasunod, and then gamitin ulit sa variable na kasunod. Now, sa last part, ito huwag nyo kakalimutan. Kailangan malagay dyan yung inferential part. Example, kapag ka kayo, anong statistics yung gagamitin natin, no? For example, sa inyo, ay ito, ang ginamit dito is structural equation modeling. Okay? Structural equation modeling. Kasi nga, merong mediating variable. Pakinggan ninyo ito. Pagka kayo naman po, ang gamit ninyo ay correlational. Ang ilalagay nyo lang dyan, Pearson. Gagamit to measure yung relationship ng dalawang variables. Ilalagay nyo lang dyan, you are going to utilize Pearson correlation. Pag causal naman, pag causal, ito ay yung effect, yung influence, ang gagamitin nyo naman ay regression analysis. Yun lang, regression analysis. Yun na lang kasi yung madali. Okay? Ngayon, po pwede naman gamitin yung mga ANOVA, ganun, pero huwag nyo nang paguluhin. Kasi pagka magbabanggit pa ako ng mga ganun, lalo lang kayong malilito. So, regression analysis for causal, correlational naman ay Pearson correlation or Pearson R. Tapos, i-define nyo lang kung ano yung Pearson R. For 1, 2 sentences, okay na yon. Okay? So, yun yung inferential part. Okay? So, at the end, meron pa pala tayo, yung iba nilalagyan ng ethical consideration, ilalagay nyo lang dyan, ano yung mga ethical na practices that you are going to implement in your study. For example, kailangan yung data privacy nakalagay doon, kailangan yung informed consent, ibig sabihin alam ng mga tao na may permission sila na mag-gather ng data, especially sa quali, especially sa quali.
individual talaga, meron talaga yon kayong ilalagay. Ngayon, yun yung ilalagay ninyo sa inyong ethical consideration. Sana natuto kayo sa chapter 3 natin. Compared dun sa una na video ko, I think mas maganda ngayon kasi marami na tayong updates. Okay? Thank you everyone.